Hello mga ka-Unified, I'm Marlene Ong po, one of the business consultant of Unified Product and Services. Ang topic po natin ngayon ay ang technical web tool operation. So ipapakita po natin yung itsura ng ating eCash account. This is how to navigate your system. Paano bang mag-book, paano ba mag-bill. So ang unang gagawin, so yan. Yung pinaka-name natin, nakita nyo po, Marlene Ofong, tama? So, yung nakalagay sa baba, yan po yung reg code or yung registration code. So, yan po yung G717543. So, kapag gusto nyong palitan po yung password, pindutin lang ang name. Ayan. So, makikita nyo po yung inyong details, yung Gmail, cellphone number, at yung place kung taga saan kayo. Pwede nyong palitan yung password kung gusto nyo. Just click, change login password. So, yan. Lagay nyo lang po yung current password. Ilagay yung new password. Yung confirm at click submit. So, yan po yung way kapag gustong palitan ang password. So, kapag gusto naman i-change yung transaction password, kasi every time na meron kang transactions, always gagamitin yung transaction password. Iba po yung login at iba din po yung transaction. So, yan. So, una, ipapakita po natin yung loading. So, madami po tayong services. Una, sa i-loading, meron tayong local loading, which is yung regular load. Ilagay lang po kung smart ba yan, globe, or sun. Example, globe. So, type nyo lang po yung amount kung gusto nyo mag-load ng 100. Type your mobile number. Then, yung transaction password. So, mag-appear po nun successful. So, yung report po natin is mapupunta sa, ayan. So, yung receipt is nasa report. Nakalagay lang po dyan kung anong klaseng transactions yung ginawa ninyo. Ayan. Reports. Loading yan. Transactions. Yan, kung current airtime ba yan, kung old transactions ba yan. So, meron po kayong mga record ng mga transactions na ginawa ninyo. Next naman, international loading. Ang kagandahan po nito, meron tayong iba't ibang loading, Etisalat for UAE. Singapore ata yung Etisalat. Etisalat, UAE. Ayan, so kapag meron po kayong mga business partner na taga doon, pwede pong practicean yung UAE loading natin, no? Kasi meron po tayong mga business partner, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. So, meron tayong branch sa UAE, kaya meron tayong UAE loading, Qatar loading, SGD or yung Singapore load, Hong Kong load or yung Kabayan load. So, lahat po ng mga andito na mga katayap ng company ay pwede po nating loadan. Bills payment naman. So, kapag gusto po nating magbayad ng mga utilities natin, example po, NSO, punta lang po tayo sa others. Hanapin lang po natin yung NSO. Kasi madami naman po tayong mga billings, tama? So, NSO. Wala po dito sa others, so baka andun sa government. Ayan. NSO. So, ang payment naman ng NSO, kailangan bayaran sa kanilang website. And then, yung reference number, kapag na-issuehan po kayo nun, dito nyo po ilalagay. Reference number ay ang account number. Yung subscriber name, pwede pong pangalan ninyo or pangalan ni customer, amount, at yung transaction password. So, ang delivery ng ating NSO usually kapag Manila is 2 to 3 days. Kapag nasa Visayas and Mindanao naman, usually umabot po siya ng 1 week. Hindi po kasama ang Saturday and Sunday, tama? So,
Monday and Friday lang po. During office hours lang po yung delivery natin. Basta Monday to Friday siya. Ngayon, proceed naman po tayo for example sa remittance. Kapag gusto nating magpadala ng pera, click lang po natin yung send. So, ano ba yung transactions na gagawin mo? eCash to eCash, for business partner to business partner naman ito. Ang ibabawas lang po sa atin yung cable charge po natin is only 25 pesos. Ilalagay lang po natin yung reg code ni customer, yung amount na ipapadala, at yung transaction password. So, ang eCash to eCash, kapag meron naman pong humiram sa inyo, meron po tayong policy sa company. 1% eCash interest per day. So, kapag humiram ka ng 10,000 ngayon, kinabukasan binayaran, so meron kang 100 kaagad plus 25 cable charge. Kasi ibabawas po yan ng company sa'yo. So, kaya kailangan yung humiram, yun yung magbabayan. So, convert to load fund. Ito naman po yung kapag magko-convert tayo ng ating eCash papuntang load wallet. So, lalagay lang po natin yung amount. Type lang po natin yung amount. Example, 100 Then type your transaction password. Kapag gusto mong mag-transfer ng yung pera sa load wallet. But, kailangan mag-ingat po tayo sa pag-navigate ng ating system kasi usually kapag nag-send ka example ng 14,000 or 15,000 man dyan at if-forward mo kaagad yun sa load wallet, ang charge po natin is 1,000 pesos. Kapag mag-request po tayo sa CSR na ibabalik po yung ating eCash load wallet dun sa eCash account. So, kailangan be careful tama para hindi po tayo mabawasan ng 1,000 kasi sayang din po yung 1,000 natin na income. So, ngayon, dito naman yung eCash padala. Yan po yung sa company naman natin. Pareho lang po siya ng Cebuana. Kapag gusto nyong mag-create naman, may papadalan po kayo. Click register new client. So, sino ba yung sender ninyo? Example, ako. Ayan. Marlene. Lagay lang po natin yung details natin. Abad. O phone. Email. Ayan. O phone at gmail.com. Mobile number, kung ano po yung mobile natin sa system. 0916-900-4567. Mobile number ng kapatid natin. Date of birth, ayan, March 28, 1987. Ayan. Then, click OK. Address, ayan, Lake Cebu, South Cotabato. Then, choose country, Philippines. Then, your transaction password. Same lang po ito ng Cebuana kapag gusto natin mag-register. So, yan. Already registered kasi sabi niya, meron na daw po akong record. So, kapag meron kang record naman, i-type nyo lang po dyan. Marlene Abad. Ofong. Ayan. Click search. So, ayan. So, Marlene Abad Ofong yan. Yung set as sender. Then, hanapin nyo naman po kapag gusto nyong magpadala na beneficiary natin. So, same lang din siya. Ilalagay lang siya kapag meron po kayong record sa search key. At kapag wala naman, click registered new client. So, paulit-ulit lang po yung system natin kaya hindi po kayo mawawala. Then, yung input, yung ID type, yung ilalagay dito is, example, meron kang passport. ID number, yung passport number mo. Then, yung principal amount, magkano ba yung ipapadala natin? At yung transaction password. So, ganyan lang po magpadala ng eCash padala. So, smart money naman, same lang po. Paulit-ulit lang. Registered.
registered new client, or search key. So, Cebuana, eCash padala, Smart Money is pare-pareho lang po ng procedure. Sa Cebuana, ayan, credit to bank naman, ito naman po yung magpapadala po kayo ng pera mula sa eCash account papuntang bangko or yung mga tulad ng BDO, BPI, Metrobank, Landbank, at BDO or yung mga bangko sa Pilipinas. So, ang amount naman ibabawas sa'yo ng company kapag magpapadala sa credit to bank is only 160 pesos. 1 peso until 50,000. Yun po yung pinaka-minimum natin. Kapag magpadala naman, since may record ka na, same lang. Marlene, paulit-ulit lang. Ofong, ayan, search. Pag meron ka ng record, pindutin lang yung record, set as sender. Same din sa beneficiary. Kapag meron ka namang record, same lang din ang pipindutin, search. No, dismiss daw. So, Jeremy, ayan, search. Ay, wala akong record ng kapatid ko na isa. Try natin dun sa isa. Florentina. Search. So, ganyan lang. Click nyo lang po yung name, set as sender or set as beneficiary, then account number, ano ba yung account number niya. Ilalagay lang po natin yung account number, yung select bank, kung BDO man yan, BPI, ayan, yan po yung mga bangko na pagpipilian natin kapag magpapadala po tayo ng pera, tama? So, hanapin nyo lang po dyan kung saan man yan. Select bank, yan, amount, at yung transaction password. Lahat po ng mga receipt natin, always hanapin po natin yan sa report. So, kapag nagpadala po kayo ng pera, since na remittance send po yung transaction nyo, pindutin lang po ang remittance send. Hanapin po yung credit to bank kapag bangko or kapag Cebuana, click Cebuana. Ayan, yan yung mga details ng mostly mga kapatid ko lang po yung pinapadalan ko, credit to bank. So, ayan. Ito naman, sa ticketing, remittance, yan. Tapos naman tayo sa remittance yan. Ayan, meron po tayong cash card, Cebuana, Barimi, or yung GCash, Forex rate, at yung conversion. Yan po yung mga bago natin itong 2000 to almost end ng 2017. Madami mga pumasok na mga sa system. So, ang kagandahan po nito, every time na merong mga upcoming nakatayap ang company, wala na po tayong babayaran. So, ang payout naman, kapag gusto mong mag-receive ng pera, example sa Cebuana, pindutin lang po natin yung Cebuana. Type your reference number. Kung nagpadala si customer sa'yo ng pera, so ilalagay lang po yung control number dyan. Type your sender name, middle name, last name, beneficiary or yung receiver, which is pangalan mo. Kailangan po kung ano yung record nyo sa system, yun din yung ilalagay natin dyan. And then, click search. So, kapag na-click nyo po yung search, automatic po, since na real-time transactions po yung ating eCash account, automatic papasok po yan sa ating eCash, yung Cebuana. Siyempre, katay up natin ng Cebuana, tama? Kaya mabilis lang po yan. So, ito naman po yung mga iRemit or TransFast. Meron po silang mga rules or depende sa company kasi kailangan nyo pong i-follow yan. Usually, kailangan mo po mag-CSR or yung Customer Service Representative. So, ayan. Yan yung mga remittance natin. Sa ticketing naman, kapag mag-search ka ng flight, una, ang gagawin sa ticketing, always mag-markup. Pindutin lang po yung markup. Magkano ba yung ipapatong mo? Example, nagpatong ka ngayon ng 200. So, type lang po yung 200. Type your transaction password.
Ayan. Then, click Submit. Ayan. So, markup has been updated. Click OK. So, after nyo po mag-markup, pupunta po tayo ngayon sa search flight. So, ano ba yung isi-search natin? Example, Manila, Davao, ayan. Origin, yan po yung origin niya. Destination, kung saan pupunta si customer. Departure, ayan. Kailan ba alis ni customer? Example, March 1. Example. One way lang siya. So, kapag gusto niyo naman po mag-round trip, pindutin niyo lang po yung round trip. So, one way, round trip. Ano bang airlines? Kasi nakaset naman po yung airlines natin na all. Kapag si customer naman ay senior citizen, slide nyo lang po yan. Yan. Yung may pink na yan. Tapos, ilan ba yung magta-travel? Kapag isang adult lang, click 1. Kapag dalawang adult, syempre click 2. Yan. Kung isa lang, di ibalik nyo lang po 1 yan. Then click search. After po nating maklik yung search, so antayin lang po natin yung result. Kung malakas yung wifi mo, syempre mabilis lang yan. Kung packet data lang yung gamit mo, syempre medyo matagal. So, ganun lang po yung system natin. Ayan, so 34 flights found. Click OK. Ayan na yung Manila to Davao natin. Usually, ang price po natin mula sa pinaka-mura hanggang sa pinaka-mahal. Yun yung price. Kapag meron naman po kayong customer, ito yung mga ibibigay na details ni customer. Kapag continue nyong i-book yung ticket, pindutin lang po yun. I-tap nyo lang po yung screen. Makikita nyo po yung details. Yung flight details. Ayan, origin, destination, departure, budget economy, details ni customer, isang senior citizen, ayan, base fare, tax fare, markup. So, kasama na po yung markup or yung pinatong nyo ngayon doon sa ticket na babayaran ni customer. Sa 3,008 pesos na ticket niya, meron po kayong 2,000 income doon. So, ayan, kapag gusto nyo mag-proceed, select flight lang po yung gagawin. Then, select flight. Always, magbasa lang po kapag mag-transact. Kasi yung e-cash po natin ay pera, tama? So, kapag nawala po yan, malaking problema. Kasi actual po natin ginagawang business. At tulad ko po, marami po akong mistakes dito. Dati nung bago po ako sa negosyo. So, para iwas magkamali, always magbasa-basa. Ayan. Customer detail. Kung miss man yan, Mr. or Master. Master po para yan sa mga baby or infant. Mr. sa adult na laki, Mrs. may asawa, or Miss single. Alam niyo na po yan, tama? So, madali lang. Ayan, yung senior citizen. Kapag senior citizen, kailangan po ng OSCA ID. O yan. So, kailangan meron siyang OSCA ID para makuha po ni customer ang kanyang 20% discount. Ayan. So, ganyan lang po. I-click nyo lang po yung submit. So, once na na-click na po yung pinaka-yellow na nasa baba na yan, pag na-submit nyo na po, ang kanyang resibo ay, ang kanyang receipt or yung e-ticket natin ay makikita sa booking transactions. So, click lang po natin yan, yung booking transactions kapag gusto natin i-check yung details, tama? So, ganun lang. And then, click. Pag gusto mong i-print yung ticket o get a ticket, pindutin nyo lang po yung get a ticket. Ganun lang. At papadalan po kayo ng, i-download nyo po yung receipt. Or, minsan po, nagpapadala po yan ng copy sa inyong Gmail account. Networking naman, ito naman po yung, kapag meron po kayong mga downlines or mga business partner na under po sa inyo. Ito po yung 80% ng business. Ang 80% po ng business natin, yung direct referral is 1,000, indirect is 60, SMB is 1,500, at yung residual income. So, tingnan natin yung ating genealogy.
Example, yung genealogy nyo po. So, dito sa genealogy, yung pinakauna, yan po yung nasa right side nyo. Kapag gusto nyo makita or tingnan yung details ng kasunod natin, yan, pindutin nyo lang po yung view details niya. Ayan. At kapag gusto nyo namang makita yung pinakababa, view genealogy nyo lang din po yung pinakababa. So, nakikita po yung genealogy sa lahat ng mga system natin kasi may kanya-kanya po tayong system. So, kapag meron po kayong downline, makikita nyo po yan. Yung record, kung kailan po siya nag-invest, anong month, anong oras, ayan, downline. Ayan. Ito naman, points, yan naman po yung income. Kung magkano ba yung income nyo sa company, makikita po natin yan sa income. Ayan. Details ng income, ayan. So, kapag gusto nyo i-compute yan, weekly income nyo, wala namang pong problema, i-compute nyo lang po siya. Isulat lang po sa inyong network income notebook para makita natin yung ano ninyo. Yung, ayan. So, downlines, since wala po akong left, sa pinaka-last na account ko po ito, sa ika-10th na account. So, bago pa lang po siya. I think nung bago po ako bumalik dito, yun po yung time na inopen ko siya. Ito na po yung mga downline nyo sa eCash account natin. So, yan yung left downline sa eCash account. At, ano pa? Hanapin pa natin yung ibang mga details. Yan, online shop. Ito naman kapag gusto nyo mag-upgrade. Before po kasi meron po tayong Pinoy package, Pinoy package is only 7,998. At yung global package natin is 14,998. So, pwede po kayo mag-buy codes dyan. Ang disadvantage lang po kapag mag-buy codes po kayo, kapag andito po kayo sa Moscow, Russia, that is almost 18,900. So, yan po yung kapag bibili po kayo ng global package online. Siyempre, mas maganda kapag sa Pilipinas kasi makakalis po kayo. Instead na magbayad po kayo ng 15,000, ay magbabayad kayo ng 18,000. So, or more or less, 3,900 din po yun. Na-experience ko po ito one time nung bumili po ako online. So, sayang kasi hindi ko po alam na. Akala ko po 15. Pero, 18,000 pala yung nag-reflect. Kapag international po, naka-record po kasi yung IP address natin. Kaya, ganun po yung charge niya kapag international. Pero kapag sa local naman, nasa Pilipinas po kayo at bumili po kayo sa sarili nyong system, yan po yung bawas. Pero hindi po siya applicable, tama? So, kailangan kapag bibili po mismo, kapag bibili ng eCash or yung code, doon mismo sa office. Para mas maganda. Meron po kasi kayong mga free tarpaulin, free brochures kapag sa office. Ayan. Upgrade account. Kapag yung binili mong account ay Pinoy, ayan, so pwede ka pong mag-upgrade. Ayan, global package. Select package. So, ayan, ganun lang. Pindutin nyo lang po yung since na global package po yan, yung account ko, so already avail na daw, sabi niya. Yan. Insurance naman, personal insurance. Ayan. Click lang po natin yung personal insurance. Malign insurance, this is only 75 pesos kapag kayo po mismo ang mag-a-avail or magre-renew po kayo ng inyong insurance sa system. Pero pwede po ninyong ibenta ito ng 300 pesos. So, minus 75 na income po ninyo. 75 na bawas, so meron kayong 225 pesos na income. Maiba't ibang policy po ang Malayan. So, Malayan Policy 1. Ito po yung coverage niya. 100,000 for dismemberment, 10,000 for burial assistance, at yun yung babayaran is only 75. Covered for 1 year. Ayan, 1 year. Ngayon, yung policy number 2 naman, ayan naman. 60,000 for dismemberment, 6,000 burial assistance. Ang babayaran mo lang is only 55 pesos. Good for 1 year. Policy 3,
Ayan, paulit-ulit lang. May 40,000 dismemberment, 4,000 burial assistance, 45 ang babayaran. Policy 4. Ayan. 100,000, 10,000 burial assistance. 50 lang po yung pamilya. Good for 6 months naman po yan. O, FPG naman, ito naman po yung car insurance natin. So, hindi ko pa po na-try itong car insurance na to, ano? So, no idea. Annual, semi-annual, quarterly. Kapag meron po kayong mga concerns na hindi nyo po makontak si direct sponsor, always contact CSR po. Yan po yung unang gagawin natin kapag hindi po natin alam kung anong gagawin. Kapag hindi rin alam ni upline or ni grand upline, so kasi hindi naman po lahat ng system natin is kabisado ni upline, tama? So, mas maganda po kung kayo mismo yung magna-navigate ng inyong system. So, reports, inuulit ko ang reports po. Dito nakalagay yung total na kung may transactions ka man, may residual income ka man, or whatever man dyan, nandyan po siya nakalagay. Loading, bills payment, remittance sent, or payout, or insurance. Dyan po yung mga receipt. Kumbaga, generated receipt po yan na binibigay kapag meron po kayong transactions. So, ayan. Account settlement naman, kapag meron kayong mga unsettled business or unsettled transactions sa Unified Product and Services, may nakalagay po dyan kung magkano babayaran ninyo at isi-settle po yan through CSR po natin. So, ganyan lang po mag-navigate ng system natin. So, yan yung eCash account. eCash account, yan po yung pinaka-product natin. Load wallet, yan naman po yung load or yung pondo natin sa wallet. SGD, Singapore load. AED, Qatar load. AED is yung Etisalat Singtel sa Singapore, Etisalat, UAE. Qatar is Vodafone, HKD yung Kabayan. Yan po yung mga international loading natin. Ito naman yung mga announcement. Kapag merong announcement si company, dito po yan nakalagay. Ayan. Kailangan matuto po tayong magbasa ng ating announcement, tama? Kasi hindi po natin all the time marirelayan sa kay upline. Kasi upline, busy din po siya, madami din po siyang ginagawa. Kailangan self-study din, navigator system. So, dahil wala pong ibang magtuturo po niyan kundi kayo. Kundi kailangan nyo ding matuto, hindi po kailangan i-push po kayo lagi kasi business nyo po ito. Ayan. So, kapag gusto nyo mag-transfer eCash fund, click nyo lang po ito, transfer eCash fund. Ayan. Universal Load Wallet. Ito naman po yung kapag meron po kayong retailer na store or tindahan na inactivate nyo po sa system at gusto nyang pundahan yung kanyang load wallet. So, ilalagay nyo lang po yan dyan. Universal Load Wallet. Amount, tsaka yung transaction password. Ayan. Ano pa? Fund request naman, kapag maghuhulog po kayo sa video account ni company, just click choose file. Hanapin nyo lang po sa gallery kung ano man yan. Example, yung fund request nyo. Ano ba to? Example, yung fund request, ito daw, example. Kaya kunwari, resibo yan. So, click upload. And then, pag napindot po yan, sasabihin niya na successful, please proceed to step 2. So, yung resibo natin, ilagay lang po natin yung reference number dyan, mobile number. Yung mobile number, yun po yung naka-attach mismo sa system ninyo. Choose fund type, eCash. Choose deposit type, kunwari bank, institution, BDO, branch name, amount, date, time, transaction password. Lahat po nito is i-fill up nyo, then click submit. Then, si CSR po, yan po yung magsisend ng email. Magsisend ng message sa email po ninyo. Sasabihin niya, your fund request has been successfully uploaded. Something like that. Parang ganun. Basta successfully na daw siya. So, ganun ang gagawin.
At syempre, para mas mabilis, pwede po kayo mag-transfer direct kay Ma'am Almira. Kasi medyo matagal po yung ating fund request. Sobrang dami ng mga business partner na nagpa-fund request. Yung view stores naman, ito naman po yung actual na mga branches natin sa Pilipinas. Ayan. So, since nandito po ako sa Moscow, Russia, syempre may ganyan. Yung mapa po ng Moscow, Russia po yung aking nakikita. So, punta po tayo sa Pilipinas pag gusto nating punta ng Pilipinas. Medyo matagal-tagal po ito kasi malayo po tayo sa Pilipinas. Ayan, asa na bang lupalop ng mundo yon? Basta dito po kasi, ang kagandahan po nito, yung view stores po natin, ay makikita po natin yung mga branches ng Unified Product and Services anywhere in the Philippines. Luzon man yan, Visayas, Mindanao man yan, or ano ba? Mindanao, Visayas, Mindanao, basta lahat-lahat po ng branches ng Unified Product and Services sa Pilipinas. Kapag meron sa Manila, kung saan man po kayo malapit na place, dyan din po yun yung branches. So, malalaman nyo po yan dito sa View Store. So, medyo matagal-tagal po yung pag-ikot nitong aking View Store, kasi andito ako sa pinakamalayong lupalop ng mundo. Joke lang. Ayan. Nasa Russia pa rin ako. Asa na ba ang Pilipinas? Hindi ko makita. Ayan. Ay, na-stress ako kakahanap ng Pilipinas. Paano kasi hindi kasi ma-minimize itong aking tab. Ayan. Sana ba? Hayaan mo na dyan. Na-stress na ako. Balik na lang tayo dun sa Russia. So, ayan po yung ating mapa. Mapa natin dito sa Moscow. Nakapagtataka. Meron daw pong Unified Product and Services dito pero hindi ko makita kung saang locations dito sa Moscow kasi meron siyang logo. Anyway, ayan po yung view stores. Actual stores natin. So, mas maganda kapag nasa Pilipinas po ito kasi meron po siyang mga designated na locations na mga branches. Ayan, balik na ulit tayo doon kasi hindi ko po makita yung ating view stores. Yung FAQ naman, ito po yung frequently asked questions. Kapag gusto nyo pong mag-study sa ating FAQ or may mga katanungan po kayo about sa remittance, pupunta lang po tayo sa ating remittance FAQ. Ayan, Drive PDF Viewer. So, kapag nag-appear po yan, babasahin lang po natin yung ating mga remittance. Remittance, transactions, know your customer, yung mga ID, remittance sending process, 5,000 below, walang press real time, 5,000 above, one-time password verification person. So, ganun lang po siya. Lahat po ng ating mga transactions is always pwedeng tingnan sa FAQ, pwede po kayong mag-study. Para pong bumili po kayo ng cellphone. Pag bumili kayo ng cellphone, di ba, kailangan babasahin muna yung instructions, tama? At pag babasahin yung transactions, yung booklet, same lang po yan sa FAQ natin. So, pwede po kayong mag-study dito gamit yung ating FAQ. Pag gusto niyo naman po ng personal insurance or general FAQ, may mga katanungan po kayo, dito lang po i-check sa ating FAQ. Kapag wala naman dito sa FAQ, pwedeng tanungin si direct sponsor, pwedeng tanungin si upline or si grand upline. Pero most of the time, kailangan po kapag hindi natin alam, yung mga questions na gusto nating malaman, hindi alam ni upline, always CSR. CSR lang po kasi yung makakapagsagot sa mga questions po natin. Ngayon, wait lang po natin, medyo matagal ha. Ayan, yung mga replenish e-load,
cut-off period, yan, period, yan, BDO, bangko, transfer to another name, yan po yung mga procedures natin. At, how can I correct? Ayan, yan po yung mga frequently asked questions natin, or general FAQ naman ito. So, paulit-ulit lang po yung ating technical. So, kapag gusto niyo na po mag-log out lang po kayo. Pindutin niyo lang po yung mag-log out. So, ganyan lang po ang ating technical web tool operations. This is the latest versions ng ating mobile application. Kasi every year po, nagpapalit po ang company ng system or binabago po yung version ng ating mobile. Ang kagandahan po nito, every time na may mga bago po tayong mga ka-tie up tulad po ni Western Union, since na nag-tie up po yung company last December, hindi ko lang po alam kung anong month this year, 2018, mag-a-appear sa system natin ang Western Union. So, ganyan lang po mag-navigate ng ating system. Para po sa mga business partner natin na gustong matutunan ito, please po always study, learn fast to earn fast, at always navigate your system. Kasi po, 95% ng negosyo is sa inyo po manggagaling. Ang 5% lang po ng business natin ay manggagaling kay upline or yung direct sponsor natin. Pero kapag gusto po natin maging successful, manggagaling po mismo sa inyo yan. So, that would be all. Thank you po, and I hope meron po kayong mga natutunan.